Magandang araw mga bata. Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa MAPE Arts 5 Unang Markahan Module 5 na may isang three-dimensional 3D effect sa pagguhit. Ang museo ay isang lugar o gusali na pinaglalagakan ng mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan at mga bagay na may kinalaman sa sining at sensya. Kabilang na sa mga museo sa Pilipinas ay ang National Museum o Pambansang Museo na itinakdang pamahalaan bilang espesyal na lagakan ng mga pamanang bansa. Dito nakatago ang mahalagang kagamitan na ginagamit ng mga unang Pilipino at mga dakilang bayani ng bansa. Sa aralin ito, matututuhan natin kung paano maiguhit ang mga lumang kagamitan na makikita sa mga lumang gusali o museo sa ating bansa sa pamamagitan ng ilusyon ng espasyo. Subukin. Lagyan ng check ang kahon kung ang larawan na nasa ibaba ay may tatlong dimensyon o 3D. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Sumunod na bilang, isulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. At ikalima, tayo ay magwasto. Narito ang ating mga kasagutan. Unang bilang, check. Ikalawang bilang, check. Ikatlong bilang, check. Ikaapat, check. At ikalima, check. Ikalawa, ito ay bahay na bato. Ang mataas na kisame at mga nakakurbang soleras nito ang naghahatid ng kapitagang anyo. Ikatlo, dito makikita ang mga antigong bagay tulad ng pangalis ng ipa ng palay, pungka o bentilador na nakalagay sa kisame at mga pansala ng tupi. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Tayo ay magwasto. Narito ang ating halimbawang sagot. Una, bahay na bato sa Bigan. Ikalawa, Malacanang. Ikatlo, bahay ni Cato Serizal. Tuklasin. Tignan ang mga bagay na nasa larawan. Ano ang iyong napapansin? Paano nagkakaroon ng ilusyon ng espasyo ang mga bagay na ito? Makagagawa kaya kayo ng isang likhang sining na makatotohanan? Maaari mong gawing mas makatotohanan ang pagguhit ng mga bagay tulad ng archaeological na artifacts sa pamamagitan ng pagtingin ng bagsak ng ilaw sa nasasabing mga bagay. Kapag natutuhang tumingin ng bagsak ng ilaw, makikita rin ang mga anino o yung tinatawag nating shadow sa iginuguhit. Maaaring palabasin ang ilaw at anino sa ginuguhit sa pamamagitan ng iba't ibang teknik ng shading. Suriin. Paggawa ng ilusyon ng espasyo.
Sa pagguhit ng isang larawan, mapapansin mong iba-iba ang hugis, laki at kulay ng iba't ibang bagay tulad ng mga simbahan, gusali, tahanan at iba pang estruktura. May mga bagay na malapit sa paningin at mayroon din namang malalayo. Ang mga malalayong bagay ay maliliit sa paningin habang ang mga bagay naman na malalapit ay mas malaki sa paningin. Sa sining, tinatawag din itong ilusyon ng espasyo. Naipapakita din ang ilusyon ng espasyo sa paglalagay ng three-dimensional lawak ng isang larawan at nagiging mas makatotohanan ang isang larawan kung isaalang-alang mo ang prinsipyo ng balanse sa likhang sining. May anim na paraan upang makalikha ng ilusyon ng espasyo sa tatlong dimensional o 3D na guhit. Ito ang mga sumusunod. Una, pagkapatong-patong o overlapping ng mga bagay. Mas malapit tignan ang isang bagay na iginuhit na nakapatong o nasa harap ng isa pang bagay. Ikalawa, posisyon ng mga bagay. Ang mga bagay na nasa bandang itaas ng isang larawan ay nagmumukhang mas malayo sa mga mata ng tumitingin sa larawan. Ikatlo, sukat ng mga bagay. Ang mga bagay na mas maliit ay magmumukhang malayo. Ikaapat, detalye ng mga bagay. Kapag mas malayo ang isang bagay, mas kaunti ang masisinagang detalye nito. Ikalima, kulay ng mga bagay. Mas madilim ang kulay ng mga bagay na mas malapit sa tumitingin habang mapusyaw ang mga nasa malayo. Ika-anim, perspektibo. Ito ang paggamit ng linya sa paglikha ng ilusyon ng espasyo. Pagyamanin. Gawain 1. Suriing mabuti ang bawat larawan sa unang bahagi ng talahanayan. Kilalanin ang paraan sa paggawa ng ilusyon ng espasyo at isulat ang sagot sa kanang kahon. Mga larawan. I-pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikalawa, sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikatlo, tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Sa unang bilang, kulay ng mga bagay. Sa ikalawa, ang ating kasagutan ay sukat ng mga bagay. Para naman sa ikatlo, overlapping. Gawain 2. Kopyahin sa isang malinis na papel ang larawan na nasa ibaba at gawin itong likha na may tatlong dimension o 3D gamit ang iyong lapis. Maaaring gawing gabay ang mga paraan sa paggawa ng ilusyon ng espasyo. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Gawain 3. Panuto, may mga antigong gusali ba o lumang bahay na nasa iyong komunidad? Paano mo may pagmamalaki ang mga ito? Ipaliwanag ang sagot at isulat ito sa iyong sagutang papel.
Isagawa gamit ang mga natutuhan mo sa mga paraan ng paggawa ng ilusyon ng espasyo, lumikha ng 3D na guhit ng isang antigong kagamitan na nakita mo sa libro, sa museo o sa lumang simbahan sa inyong komunidad. Tumangguni sa rubric para sa pagbigay ng kaukulang puntos. Gawin ang pagguhit sa inyong sagutang papel. Tayahin. Kilalanin ang mga paglalarawan sa hanay A sa mga tinutukoy nito sa hanay B. Isulat lamang ang titik ng iyong sagot sa bilog bago ang bilang. Narito ang mga pagpipilian sa hanay B. A. Posisyon ng mga bagay. B. Sukat ng mga bagay. C. Detalye ng mga bagay. D. Kulay ng mga bagay. E. Perspektibo. Sa hanay A, unang bilang, ito ang paggamit ng mga linya sa paglikha ng ilusyon ng espasyo. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Ikalawa, mas madilim ang kulay ng mga bagay na mas malapit sa tumitingin habang mapusyaw ang mga nasa malayo. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikatlo, kapag mas malayo ang isang bagay, mas kaunti ang masisinagang detalye nito. Ikaapat, ang mga bagay na mas maliit ay magmumukhang malayo. Sulat mo ang iyong sagot sa iyong sagutang papel. Ikalima, ang mga bagay na nasa bandang itaas sa isang larawan ay magmumukhang mas malayo sa mga mata ng tumitingin sa larawan. I-pause ang video upang bigyang daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating kasagutan. Unang bilang, E. Perspektibo. Ikalawa, D. Kulay ng mga bagay. Ikatlo, C. Detalye ng mga bagay. Ikaapat, B. Sukat ng mga bagay. Ikalima, A. Posisyon ng mga bagay. Sana'y nakakuha ka ng 5 puntos. Narito ang rubric sa 3D na pagguhit para sa iyong pagwawasto. Karagdagang gawain. Gumuhit ng isang bagay na iyong nagustuhan gamit ang mga paraan sa paglikha ng espasyo sa 3-dimensional o 3D na guhit. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button or sa the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!